Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tahimik ang kagubatan. Nakahandusay sa lupa ang bangkay ni Elder Jane mula sa Yuming Valley. Inilapag ni Zuofan ang lahat ng nakuha mula sa bangkay. May ilang spiritual stones, isang maliit na punyal, at isang malaking gintong bag. Sinabi ni Lei Yuteng na ito na ang lahat ng gamit na meron ang matanda. Tumingin si Zuofan at ngumiti. Sa isip niya, ang bilis nito. Sinabi niyang bagay talaga itong maging magnanakaw ng bundok. Napansin ni Zuofan na kakaiba ang kinikilos ni Lei Yuteng. Namumula ito at parang nahihiya habang nakatingin sa bangkay. Nagtaka si Zuofan. Sa isip niya, bangkay lang naman ito, bakit parang nahihiya pa siya? Pero hindi na niya ito pinansin. Sinabi niya sa sarili na kalimutan na lang at mas mahalagang hanapin ang mga valuable item sa bastardong ito. Itinaas ni Zuofan ang kanyang kamay. Isang gintong singsing ang lumutang at nagliwanag ng matindi. Nagulat siya at sinabing ito na, nahanap na niya. Tiningnan niya ang loob ng singsing. Nakita niya ang low-level martial arts ng Lei family, ang Jing Lei Ji. Sunod niyang nakita ang isa pang scroll. Ito naman ang low-level martial arts ng Kai family, ang Duan Feng Tui. Napaisip si Zuofan. Sinabi niya sa sarili na kahit hindi niya maintindihan ang sikreto sa likod ng tatlong martial arts na ito, kasama na ang martial arts ng Luo family, alam niyang mahalaga ito. Naisip niya na binigyan ito ng sobrang halaga ng Yuming Valley at pinagplanuhan pa nila ito ng 10 taon. Siguradong may malaking sikreto sa likod ng tatlong martial arts na ito. Pero habang tinitingnan ang loob ng singsing, napansin niyang puro martial arts at spiritual stones lang ang laman. Para sa isang emperor na tulad niya, hindi ito kaakit-akit. Kaya inabot niya ang singsing kay Lei Yuteng at sinabing kunin niya ito. Sinabi pa ni Zuofan na ayon sa patakaran ng mga bandido sa bundok, ang kalahati ng nakuha ay dapat ibigay sa kasama. Nagulat si Lei Yuteng. Sinabi niyang si Zuofan ang pumatay sa matanda kaya dapat ay kunin ito ang lahat. Umiling si Zuofan at sinabing ayaw niya ng mga gamit na ito. Hindi siya interesado. Tumingin si Zuofan sa malaking gintong bag. Sinabi niya sa sarili na ito na ang pinakamahalagang bagay. Ipinaliwanag niya na ang bag na ito ay napakabihira dahil kaya nitong mag-imbak ng mga buhay na nilalang. At sa loob nito ay naroon ang uwak. Ngumiti si Zuofan. Sinabi niyang napaka-useful nito sa kanya at baka sa pamamagitan nito ay mabuksan niya ang sikreto ng Golden Purple Lightning Eye. Habang nakaupo si Zuofan, lumapit si Lei Yuteng at sinabing ang storage ring na ito ay para lang kay Zuofan. Sinabi niyang alam niyang mayaman ang pamilya Luo pero may mga martial arts at spiritual stone sa loob nito. Tinanong niya kung hindi ba ito mahalaga para sa kinabukasan ng pamilya Luo. Tumingin si Zuofan sa singsing at malamig na sinabing ang ganitong klaseng basura ay walang benepisyo sa kanya. Itinaas niya ang kamay at nagbanta na kung hindi ito kukunin ni Lei Yuteng ay itatapon niya ito. Nagpanik si Lei Yuteng at sumigaw ng huwag itapon. Galit niyang tinanong kung paano ito itatapon ni Zuofan gayong ayaw nito kahit sa isang spiritual martial arts. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano ito naging butler ng pamilya Luo. Dagdag pa niya, kung patuloy itong ganito, kahit gaano kay-ama ng pamilya Luo ay masisira ito dahil kay Zuofan. Hindi sumagot si Zuofan. Tumayo siya at sinabing bumalik na sila sa Qianlong Pavilion. Hawak niya ang kumikinang na singsing at sinabing pagkatapos ng laban kagabi, dapat ay may paliwanag ang panig ng Qianlong Pavilion. Pagkatapos ay lumapit siya kay Lei Yuteng at bamulong ng tulungan mo akong makabalik. Sabay silang naglakad paalis sa kagubatan. Habang naglalakad, biglang huminto si Lei Yuteng. Hinawakan niya ang braso ni Zuofan at nagtanong ng teka, nasaan si Yang Ning? Nagulat si Lei Yuteng at napamura. Sinabi niyang nakatakas ito. Kalmadong sumagot si Zuofan. Sinabi niyang maliit na isda lang ito kaya walang problema. Pero seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niyang kahit maliit na isda lang ito, palagi itong magiging sagabal. Nagliwanag ng pula ang kanyang mga mata. Sa isip niya, sinabi niyang sa susunod na magkita sila ay papatayin niya ito. Lumipas ang gabi. Sa Qianlong Pavilion, madaling araw na. Tatlong matandang elder ang nakatayo sa gitna ng courtyard. Sumigaw ang isang pulang buhok na lalaki. Tinawag niya sina Uncle San, Uncle Wu, at Uncle Jiu. Lumingon ang matandang may puting buhok at dilaw na damit.
Tinanong niya sina Xiaonui at Audrey kung kumusta ang laban kahapon. Sumagot ang babaeng si Xiaonui. Sinabi niyang tulad ng inaasahan ni Uncle San, habang hinahabol nila ang tatlong elder ng Yuming Valley, nagpadala ang kalaban ng maraming tao para atakihin sila. Pero natalo nila ang lahat. Maliban sa ilang Bone Forging Realm Master, walang natira sa kalaban. Tuwang-tuwa ang matandang si Uncle Jiu. Sumigaw siya ng magaling. Pinuri niya sina Xiaonui at Audrey. Sinabi niyang malaki ang progreso nila at nagawa nilang pamunuan ang mga guard para lipulin ang kalaban. Lumingon siya kay Uncle San at sinabing kapag bumalik ito sa main house ay dapat nitong i-report sa Patriarch ang performance ng dalawa. Tumawa lang sina Xiaonui at Audrey. Maya-maya, naalala ni Uncle San ang isang bagay. Tinanong niya kung alam ba nila ang tungkol sa malaking pagsabog kagabi. Sumagot si Xiaonui. Sinabi niyang nagulat silang lahat sa pagsabog. Akala nila ay dahil ito sa laban ng mga elder sa tatlong elder ng Yuming Valley. Tinanong niya kung hindi ba sila ang may gawa noon. Umiling ang mga elder. Sinabi ni Uncle Wu na nagtago lang ang pamilya Luo sa backyard noong gabing iyon. Nagpa siya silang tanungin ang pamilya Luo kung may alam ba sila. Sinabi ni Uncle San na pumunta na sila at kausapin ang pamilya Luo. Sumang-ayon si Xiaonui. Sinabi niyang matindi ang laban kagabi kaya natural lang na matakot lumabas ang isang maliit na pamilya tulad nila. Baka wala silang nakita. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Luo, sinalubong sila ng mga miyembro ng pamilya. Pagpasok nila, agad na napansin ng mga elder ang isang matandang kalbo na may puting balbas. Nakaupo ito sa gitna at may malakas na aura. Nagulat ang mga elder ng Qianlong Pavilion. Sa isip nila, isang master ng Tianzuan stage. Nagtaka si Uncle Jiu. Sa isip niya, parang pamilyar ito. Sinabi niyang kagabi, siya. Seryoso siyang nagtanong kung pwede ba niyang malaman kung sino ito. Tinanong niya kung kailan pa nagkaroon ng malakas na miyembro ang pamilya Luo. Tumayo ang matanda at magalang na yumuko. Nagpakilala siya bilang si Lei Yuntian, ang master ng Black Wines Mountain. Binati niya ang mga sikat na elder ng Qianlong Pavilion. Tumango si Uncle Jiu at nagtanong kung siya ba ang may gawa kagabi. Bago pa makasagot si Lei Yuntian, nagsalita ito. Sinabi niyang malubhang nasugatan si Butler Zuofan kagabi at nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Nagulat si Uncle San. Sumigaw siya ng inatake rin sila dito. Tinanong niya kung dalawang direksyon ba ang atake ng kalaban. Ngumiti lang si Xiaonui. Sinabi niyang narinig niyang nagbanta itong tatalunan ng 7 families ng Empire sa loob ng 10 taon. Dagdag pa niya, ilan lang naman ang magnanakaw, ayos lang ang lahat pero siya ay nasugatan. Tinawag niya itong useless. Nagalit si Lei Yuntian at ang mga kasama nito. Sumigaw si Uncle Jiu ng Xiaonui, tumahimik ka. Humingi ng paumanhin si Uncle Wu. Sinabi niyang hindi mapigilan ng babae ang bibig nito at humingi siya ng tawad. Sinabi niyang hindi nila alam kung sino ang umatake kagabi. Kahit isang Tianzuan Realm Master tulad ni Lei Yuntian ay hindi ito naprotektahan. Yumuko si Lei Yuntian at nahihiyang sinabi na kahapon lang siya nag-breakthrough sa Tianzuan stage kaya wala pa siyang kakayahang protektahan si Butler Zuofan. Pero sinabi niyang ang umatake kagabi ay isa ring Tianzuan stage master. Ang pangalan nito ay Elder Yun. Nagulat ang lahat ng elder ng Qianlong Pavilion. Sabay-sabay silang sumigaw ng si Elder Yun, si Yunqing. Hindi makapaniwala si Uncle Jiu. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na pati ito ay dumating kagabi. Tumingin siya kay Lei Yuntian at sinabing ang galing nito. Ipinaliwanag niya na si Yunqing ay isa sa 12 elder ng Yuming Valley. Dekada na itong nasa Tianzuan Realm. Pero nagawa itong talunin ni Lei Yuntian kahit kaka-breakthrough pa lang nito sa Tianzuan Realm. Tahimik na yumuko si Lei Yuntian sa harap ng 3 elder ng Qianlong Pavilion. Mahinahon niyang sinabi na mukhang nagkamali sila ng akala. Sinabi niyang hindi siya ang tumalo kay Elder Yun. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mata ni Uncle Jiu at sumigaw ng hindi ikaw. Galit niyang tinanong kung hindi si Lei Yuntian ang tumalo, paano silang lahat ng pamilya Luo ay nanatiling ligtas buong gabi. Tumingin si Lei Yuntian sa malayo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Seryoso niyang sinabi na lahat ng ito ay dahil kay Butler Zuo. Dagdag pa niya, kung wala si Zuofan, natatakot siyang walang ni isa sa kanila ang makakaligtas kagabi.
Nabigla ang tatlong elder ng Qianlong Pavilion. Sabay-sabay silang sumigaw ng anong pinagsasabi mo. Hindi sila makapaniwala. Sumigaw si Uncle Gio ng paano nangyari yun. Maging sina Xiao Nui at Audrey ay natigilan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat habang nakatingin kay Lei Yuntian. Sa kanilang isip, hindi nila matanggap na ang isang butler lang ng maliit na pamilya ay may kakayahang talunin ng isang elder ng Yuming Valley na nasa Tianzuan stage. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.